Alamin po natin ang pinakahuling pagtaya ng pag-asa kaugnay sa Bagyong Christine. Yan ang ulat ni Rod Lagusad live. Rod? Dayan, mas lumakas pa ang Tropical Storm Christine habang ito ay papalapit sa Luzon. Kaya ayon sa pag-asa, iba yung pag-iingat dahil inaasahan ang paglandfall nito. Huling namataan sa layong 275 kilometers sa silangan ng Vera, Catanduanes ang Tropical Storm Christine. Aabot sa 75 kilometers per hour ang lakas na dalang hangin nito malapit sa gitna at may pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa lalawigan ng Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, maging eastern portion ng Sorsogon, northeastern portion ng Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar. Habang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang nakataas sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, maging ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kabilang na ang Pulilo Islands, Oriental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, or Occidental Mindoro kabilang ang Lubang Islands, maging ang Oriental Mindoro, Masbate kasama ang Ticao at Burias Islands, Marinduque, Romblon, nalalabing bahagi ng mga lalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Eastern Samar, Northern Samar, ang lalawigan ng Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands, ang Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao, Bucas Grande Group. Habang papalapit ay posible pang madagdagan ang mga lugar na ito na itataas ng pag-asa na may tropical cyclone wind signal. Inaasahan ng pag-asa na mas lalakas pa ang bagyo habang papalapit ito sa kalupaan. Kaya hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging severe tropical storm ito bago pa tumama sa kalupaan. Malawak ang sirkulasyon ng bagyo na aabot sa higit 700 kilometers na kahit nasa katubigan pa ang sentro ng bagyo, ay naaabot na nito ang maraming bahagi ng bansa. Inaasahan na maaring maglandfall ang Bagyong Christine sa mga lalawigan ng Isabela o Aurora bukas ng gabi. Ayon sa pag-asa, inaasahang intense hanggang torrential rain na maaring maranasan ngayong araw sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Heavy to intense rains naman sa mga lalawigan ng Masbate, Samar, Isabela at Quezon. Habang moderate to heavy rains sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Car, Aurora, Nueva Ecija, Romblon, Marinduque at natitirang bahagi ng Visayas. Paalala ng pag-asa maaring magdulot ng pagbaha sa mga low-lying areas o mababang lugar ang mga pag-uulan, kasama na dito ang pagguho ng lupa. Kaya ayon sa pag-asa ay maging alerto at patuloy na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa local disaster risk reduction offices. Samantala may banta din ng storm surge na posibleng umabot ng 2 metro. Sa galaw ng bagyo, bukas inaasahan ito ay nasa layong 180 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. Habang pagdating ng Huwebes ng hapon ay posibleng natawid na nito ang Luzon at nasa bahagi na ng katubigan ng Pangasinan. Dayan, sa pagdating naman sa araw ng Sabado, inaasahan na lalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine. Ayon sa pag-asa, paliwanag nila, sa mga oras nito na hindi pa nagla-landfall, meron silang every 6 hours na weather bulletin, kaya napaka-importante na maging updated yung ating mga kababayan. At pag ito ay naglandfall na, nasa 3 hours na lang ang pagitan ng weather bulletin, kaya paalala ng pag-asa ay maging updated at makipag-ugnayan sa mga LGU. Dayan? Ingat po sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Rod Lagusa.